Ang kwento ay nagsisimula sa gitna ng kaguluhan ng zombie apocalypse, at isang lalaki ang naiwan na tumakbo palayo sa gitna ng isang infected na lungsod, na iniisip na ang kanyang buhay ay naging isang impyerno. Gayunpaman, si Akira ay isang malungkot na binata na nag-iisang nakatira sa kanyang bahay, na nagnanais na siya ay nabubuhay sa impyerno sa telebisyon, dahil ito ay magiging langit pa rin kumpara sa kanyang miserableng buhay opisina. Sa ilang sandali, nawalan siya ng malay mula sa kawalan ng tulog at hiniling na hindi na siya muling magising. Nagsimula ang lahat 3 taon na ang nakalipas, nang sa wakas ay nakamit ni Akira Tendo ang trabaho na kanyang pinapangarap, at ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanyang mga bagong kasama sa trabaho. Ang lahat ay lumitaw na masigla, at naisip niya na sa wakas ay makikilala niya ang ilang mga sikat na nagtatrabaho bilang isang producer ng pelikula. Pinakita siya sa kanyang mesa at iyon ang bagay na nagpapakulay sa kanyang buhay, dahil ang pinakamagandang babae sa opisina ay nabunggo sa kanya, at doon siya nagsimulang magkagusto kay Otori. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho, ipinagdiriwang ng lahat ng lalaki ang unang araw ni Akira, at sila ay interesado sa kanyang paglaki. Gayunpaman, ang tanging tao na nakakuha ng kanyang pansin ay si Otori na iwinagayway ang kanyang grape juice sa kanya, na nagsimulang kumain ng steak. Nang makita ni Akira kung gaano siya ka-cute, nanumpa si Akira na magsisikap siya para mapabilib si Otori. Hindi nagtagal, lahat ay handa nang umalis para sa gabi, ngunit ang kanilang walang buhay na mga mukha ay nagsasabing sila ay babalik na sa kanilang trabaho. Ang oras ay 2:00 na ng umaga, at dito na nagsimulang magtaka si Akira kung ano ang nararanasan niya. Ito ang kanyang unang araw sa trabaho, at kailangan na niyang mag-full night para matapos ang lahat ng kanyang reports, kaya nasa opisina pa rin siya nang magsimula ang kanyang pangalawang shift. Kahit pagkatapos ng kanyang pangalawang shift, napagtanto niyang hindi na siya uuwi sa susunod na araw, kaya lumipas ang 1 linggo bago siya tuluyang nakauwi. Sa sandaling nakabalik si Akira sa kanyang bahay, bumagsak siya sa kanyang kama at napagtanto niyang nagtatrabaho siya sa isa sa pinakamahusay na mapagsamantalang kumpanya ng Japan. Sa oras na nagising siya ng kanyang alarm, nakaramdam pa rin siya ng antok at iniisip niya kung ilang araw na naman siyang mawawala sa bahay. Samantala, bigla siyang nawala ng ganang pumasok sa trabaho, ngunit pinilit pa rin niyang gisingin ang kanyang sarili at sinubukan niyang palakasin ang kanyang loob upang magpatuloy. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nagsimulang magbago sa kanyang ikalawang taon. Habang iniisip ni Akira kung kailan siya huling naligo, sinabi sa kanya ng supervisor na isa sa kanyang kasamahan ay namatay na, kaya't kukunin ni Akira ang lahat ng kanyang trabaho. Dahil alam ni Akira na magpapalipas siya ng isa pang gabi, hiniling niya na magkaroon ng missile na tumama sa kanya, at bigla siyang inalok ni Otori ng pagkain para patuloy siyang magtrabaho. Si Otori lamang ang nag-iisang tao na nagpapanatili sa kanyang katinuan ng buong oras, dahil lihim siyang nagkakagusto sa kanya, simula pa noong unang araw nilang pagkikita. Gayunpaman, sa sandaling tinawag siya ng boss sa kanyang opisina, nawala ang ngiti ni Akira at ang buong mundo ay bumalik sa realidad, dahil naririnig niya ang lahat ng ungol na nabubuo sa pagitan ni Otori at ng kanyang CEO. Ang mga ingay na puno ng balangkas ay halos nagtulak sa kanya sa pagkabaliw, at nagtataka si Akira kung bakit nagtatrabaho pa rin siya sa kumpanyang ito. Sa ikatlong taon, ang kliyente ng kumpanya ay pinilit si Akira na gawing muli ang kanyang proyekto sa ika-5 pagkakataon. At nang magbanta ang lalaki na alisin ang kanyang trabaho, masayang pumayag si Akira na muling gawin ito. Ang mga magugulong pumapasok sa kanyang isipan ay patuloy na lumalala nang marinig niya ang kanyang supervisor na nagsasalita, hanggang siya ay tuluyang nabaliw. Samantala, naisipan niyang magpakamatay para hindi na niya kailangan pang mag-alala sa kanyang trabaho, ngunit napilitan siyang bumalik sa opisina. Pagkatapos ng 1 buwang pagtatrabaho, sa wakas ay nagkaroon ng oras si Akira para manood ng ilang anti-climax na video. Gayunpaman, mas naging lumala ang mga bagay nang umalis siya sa bahay, dahil nakita niya ang tiket para sa pagparada ng kanyang bisikleta sa maling lugar. Habang naglalakad siya para kumatok sa pinto ng manager para sa multa, napagtanto niyang mahuhuli na siya sa trabaho. Ngunit, nakita niyang nakabukas ang pintuan, at sa harap ng kanyang mga mata, isang zombie ang kumakain ng isang babae. Sa wakas ay nakita ni Akira ang isang kislap ng kulay. Muntik na siyang bumangga sa 20 pang zombies, ngunit bahagya siyang nadulas at tumakbo paakyat sa hagdan, at tumama ang mga ito sa rehas. Habang tumatakbo siya sa labas ay nakita niya ang eroplano na lumilipad na nasusunog ang makina, at naging malinaw sa kanya ang lahat. Simula ngayon ay nabubuhay siya sa isang zombie apocalypse, at hindi niya na kailangang pumasok sa trabaho. Tumakbo siya na sumisigaw sa kaligayahan, tumalon sa gusali at dinurog ang higit pang mga zombie sa ilalim niya. Matapos mapanood ang mga pelikula, ginaya niya ang pangunahing kasanayan sa parkour ng karakter upang iwasan ang lahat ng mga zombie at tumakas, na napagtanto na ang kanyang buhay ay hindi na kailangang maging malumbay.
Habang nagpapahinga siya sa tuktok ng isang gusali ng paaralan, iniisip niya kung ano ang magagawa niya sa lahat ng kanyang kalayaan. Iniisip din niya ang lahat ng mga lugar na maaari niyang puntahan, at mapapanood na niya ang lahat ng mga pelikula. Gayunpaman, may isang tao ang paulit-ulit na pumasok sa kanyang isipan, at nag-aalala siya kung ayos lang si Otori. Wala siyang pakialam kung magiging kabit siya ng isang tao, dahil mas gugustuhin niyang kainin ng mga zombie kaysa pagsisihan niya ang kanyang nararamdaman. Mabilis siyang umalis gamit ang bisikleta patungo sa bahay ni Otori at iniwasan ang bawat zombie na humarang sa kanya sa loob nitong ganap na nawasak na mundo na isang lugar na puno ng mga zombies. Sa wakas ay nakarating si Akira sa apartment complex at natagpuan ang pinto ng apartment ni Otori. Pinindot niya ang doorbell, ngunit nang walang sumasagot ay nagpasya siyang buksan ito at tumingin sa loob, at nakita niya ang sapatos ng isang lalaki at napagtanto na nakatayo sa harap niya ang kanyang amo. Ang kanyang amo ay naging isang zombie, kaya't inayos ni Akira ang kanyang postura at sinabing mayroon siyang napakahalagang bagay na isisiwalat. Kahit masakit sa kanya na sabihin ito, nangako si Akira na baguhin muli ang kanyang buhay, habang itinakda ang kanyang katayuan tulad ng isang atleta at nagmamadali patungo sa kanyang amo at tinulak ito na parang sumo wrestler. Matapos mahulog ang kanyang amo sa kanyang kapahamakan, tumayo si Akira at nakita niya si Otori at napagtanto na ang lahat ng kanyang mga pangarap na mabuo ay durog na ngayon. Si Otori ay naging zombie at napaluha siya sa kanyang nasulyapan, ngunit ngumiti ito at ipinagtapat na mula noong unang araw nilang pagkikita, palagi na niya itong iniibig. Gayunpaman, sinimulan siyang habulin ni Otori, ngunit tumakbo si Akira at nagpaalam sa kanyang first love. Nang sa wakas ay sumapit na ang oras ng gabi, sapat na ang mga pagkain mula sa convenience store upang siya ay mabuhay. Sa katotohanan na hindi na niya kailangang magtrabaho ay parang isang panaginip na nagkatotoo, dahil kahit na mabuhay tayo sa loob ng mahabang taon, hindi magkakaroon ng sapat na oras para gawin ang lahat ng gusto natin. Kaya't iyon mismo ang dahilan kung bakit gagawin ni Akira ang lahat ng kanyang gusto, at nagpas siyang kumuha ng journal, sumulat ng 100 bagay upang tingnan ang kanyang bucket list. Ngayon, napapaginipan niya ang mga mapang insultong salita ng kanyang manager, na nag-uudyok sa kanila para tapusin ang kanilang trabaho. Hindi mahalaga sa kanya na matapos ang proyektong ito at sinabihan niya silang magpaalam na sa kanilang mahalagang buhay. Nananatili sa kanyang isipan ang masaklap na nakaraan, at nagising siya na may parehong panaginip habang sumisigaw. Hindi nagtagal, napagtanto niyang hindi na siya isang manggagawa at lumipat sa kanyang balkonahe. Sumigaw siya at nakahinga ng maluwag, dahil ine-enjoy niya ang kanyang bakasyon pagkatapos ng 3 taon na walang trabaho. Sa harap ng kanyang apartment, maraming mga zombie ang naglalakad, ngunit siya ay natutuwa at gustong mag-enjoy sa kanyang bakasyon. Pinato ni Akira ang isang bag ng basura sa zombie, at lumikha ng isang panibagong buhay sa kanyang sarili upang linisin ang kanyang bahay. Ang kanyang bahay ay kumikinang pagkatapos maglaba at nagtanggal ng mga alikabok mula sa kanyang tahanan. Gayunpaman, mentally at physically nakasiyahan ang kanyang nararamdaman pagkatapos ng maraming taon. Upang gumaan ang kanyang sarili, uminom siya ng malamig na beer na nagbibigay lakas sa kanyang isipan. Ang inuming ito ay walang alinlangan na dinala siya mula sa langit, at ang kanyang panlasa ay kahanga-hanga. Kung tatawagan niyang langit ang buhay na ito, hindi niya maitatanggi, dahil lumipas na ang mga taon mula nang matamasa ni Akira ang kasiyahan at oras na ito sa paglilibang. Bukod pa rito, inilahad ng isang news anchor ang mapangwasak na sitwasyon sa Tokyo, at ang lahat ay gumuho dahil sa mga zombie na gumawa ng gulo sa lungsod. Ang lungsod ay puno na ng mga zombie, at ang mga zombie na ito ay nakarating na sa studio at sinusubukang makapasok sa loob. Ang pinakamasama ay ang internet at mga signal ng komunikasyon ay humihina sa paglipas ng panahon, at ang gobyerno ay hindi rin tumutugon sa sitwasyong ito. Sa kasamaang palad, ang mga zombie ay nakapasok at inatake ang magandang babae. Kalaunan, napagtanto niya na nakakaawa ang sitwasyon ng mundo, ngunit pinalakas niya ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng muling pag-inom ng beer. Ang pag-inom ng isa pang beer ay nakapagbibigay sa kanya ng relaxation at rejuvenate pagkatapos ng 3 taon. Nang binuksan niya ang kanyang refrigerator ay nabigla siya dahil naubos na ang kanyang beer. Gayunpaman, labis ang kanyang pagkagulat dahil hindi niya inaasahan ito. Kapag walang beer ay alam niyang magtatampo siya. Upang palakasin ang kanyang loob, nagdadala siya ng isa pang lata ng beer sa tuwing siya ay lalabas. Ngunit, nawawalan siya ng gana sa tuwing tumitingin sa labas at nakikita niya ang mga pangit na mukha ng mga zombie na nakatambay sa daanan. Ngayon, nagsimula nang pumasok ang salungatan sa loob ng kanyang puso at isipan. Ang kanyang puso ay nagtutulak sa kanya na magdala ng beer, ngunit ang kanyang isip ay nagbabanta sa kanya tungkol sa paparating na panganib. Ang beer ay sapat na kumikinang upang maakit siya dahil hindi siya mabubuhay kung wala ang inuming ito.
Sa kabilang banda, si Kasuka at ang kanyang anak na babae ay naaasar, dahil ang mga zombie ay kumakalat na sa buong mundo. Si Kasuka ay nag-uudyok sa kanyang anak na manatili pa ng isang araw, dahil naniniwala siya na ililigtas sila ng mga pulis. Napagtanto ng kanyang anak na ito ang magiging katapusan ng mundo, at wala nang dahilan upang siya ay umasa pa. Upang huminga ng malalim, lumipat ang kanyang ama sa labas kung saan napasigaw siya nang makita niya si Akira, na nakasabit sa isang tubo. Nagpakilala si Akira na parang lahat ng mga zombie ay kaibigan niya at nakakasama niya ang mga ito. Sa katotohanan, nagkaroon sila ng pag-asa sa kanilang puso, at hiniling sa kanya ng batang babae na magdala ng tissue para sa banyo. Si Akira ay sumang-ayon, at agad siyang umalis gamit ang kanyang bisikleta. Ang pagsinghot sa halimuyak ng tao at ang pakikinig ng tunog, ang mga zombie ay naakit sa kanya at hinabol siya upang gawing pagkain ng mga ito. Gayun din, napansin ni Akira na mas lalong dumami ang mga zombie. Gayunpaman, mabilis siyang nakatakas sa mga masigasig na zombie, at narating niya ang convenience store. Pagkatapos niyang makapasok sa loob, sinimulan niyang kantahin ang kantang Beer. Si Akira lamang ang nag-iisang tao na tinatangkilik ang zombie apocalypse ng buong puso. Samantala, biglang nagbago ang kanyang pananaw nang makita niya ang isang magandang babae, at handa siyang ibigay ang puso sa kanya dahil naging zombie na ang dati niyang crush. Sa pamamagitan ng pagpigil ng kanyang hininga, tumingin siya sa babae nang hindi kumukurap dahil sa sobrang hot ni Shizuka. Sa ilang sandali, siya ay napahiya tungkol sa kanyang pagkanta at palakaibigan na pag-uugali na kanyang ikinagulat. Pilit niyang pinalakas ang kanyang loob at inilagay ang beer sa kanyang basket. Si Akira ay patuloy sa pagsasalita, ngunit hindi siya pinansin ni Shizuka at umalis habang hawak niya ang kanyang basket na puno ng kanyang mga pangangailangan. Nang makita ni Akira na siya ay huminto, hiningi niya ang contact information dahil nagkagusto na si Akira sa kanya. Ngunit, hindi interesado si Shizuka, at hindi siya handang ipagsapalaran ang kanyang buhay sa mga walang kwentang bagay. Sa pamamagitan ng pagsama sa kanya, ang mga pagkakataon ng kanyang kaligtasan ay bababa, kaya't hindi niya ito pinapansin. Sa hindi inaasahan, nakapasok ang mga zombie, at nagkaroon ng pagkakataon si Akira na maging isang bayani. Umakbang siya sa unahan upang ipakita ang kanyang mga galaw sa pakikipaglaban, ngunit mas mapagmatsyag si Shizuka at ibinagsak siya sa lupa, dahil ang isang driver ng bus ay naging zombie at binangga ang kanyang sasakyan sa tindahan. Habang ang babae ay nakapatong sa kanya, ito ay kahanga-hanga para kay Akira. Umalis ang dalaga mula rito, at naantig siya sa ganda ng kanyang katawan. Umaasa si Akira na muli silang magkikita, sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanyang kamanghamanghang hitsura. Hindi nagtagal, napagtanto niya na sira na ang kanyang bisikleta, at nasa likuran niya ang mga zombie. Upang protektahan ang kanyang sarili, gumamit siya ng scooter upang iligtas ang kanyang buhay. Natutuwa siya dahil motorsiklo na ang kanyang sasakyan mula sa bisikleta. Sa kanyang pagmamasid sa mga kalsada, napagtanto niya ang kaguluhan na sitwasyon ng mundo. Maraming mga tao ang naging mga zombie, at wala na silang oras upang protektahan pa ang kanilang mga sasakyan. Sa makatuwid, ang mga sasakyan ay nasa kalsada na mayroong mga susi. Nakakuha ng ideya si Akira, at naabutan niya ang kanyang pinapangarap na motor na dinala niya pauwi. Gayunpaman, naisip niyang gumawa ng stunt sa harap ng mga zombie, at ang mga zombie ay iniwan ang kanilang gawain ng pagkain ng mga organo ng tao at tumingin sa kanya. Matapos ang mahabang oras ng biyahe, dumaan pa rin siya sa tubo patungo sa apartment. Habang paakyat siya papunta sa kanyang apartment, naisip niyang magpahinga muna sa apartment ni Kasuka. Ngunit, nagulat siya sa kanyang nakita dahil nakabukas na ang pinto, at nasilayan niya ang masamang sitwasyon ng bahay. Ang pangyayaring ito ay nagbigay sa kanya ng matinding pagkabigla. Sa gabi, habang tinatangkilik niya ang kanyang beer, naniniwala siya sa kawalan ng katiyakan sa buhay. Maaari siyang mabuhay ng isang araw at maaari ding mabuhay ng 60 taon, ngunit ang lahat ay nakasalalay sa swerte. Isa pa, imposibleng mabuhay sa mundong ito nang hindi nakikipagsapalaran. Naisip niya na bago siya mamatay sa kamay ng mga zombie, marami siyang inaasahan at kahilingan na gusto niyang gawin sa loob ng maraming taon. Ngunit, ipinagpaliban niya ang mga ito sa walang kabuluhang dahilan. Sa ngayon, nagpasya siya na tuparin ang kanyang mga pangarap bago maging zombie, kaya't nagdala siya ng isang diary at panulat upang magsimulang isulat ang kanyang magagandang pangarap. Samantala, napagtanto ni Akira na siya ay nagsasayang ng maraming araw dahil sa pagtakas mula sa mga zombie, kaya't gusto niyang umuwi at magpalipas ng oras kasama ang kanyang mga magulang, at tumambay kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi rin niya nakakalimutan ang paggugol ng oras sa isang magandang babae na nasa kanyang imahinasyon. Ang lahat ng mga bagay na ito ay isinulat niya sa kanyang kwaderno, habang siya ay nakangiti at nagpasya na huwag hayaang matapos ang kanyang buhay hanggat hindi niya natatamasa ang mga kasiyahang ito.
Sa kabilang banda, nagising si Shizuka sa oras na 6:00 ng umaga. Pagkatapos niyang magising, nagsimula siyang tumakbo sa treadmill upang mapanatiling aktibo ang kanyang katawan at isipan. Gayunpaman, nagbigay ng babala ang news anchor para sa kaligtasan ng publiko na nasa kanilang bahay, at hindi nila kailangang lumabas para lang sa isang emergency. Gayun din, hindi rin sila karapat-dapat na makipag-ugnayan sa gobyerno, dahil hindi nila alam kung sila ay aktibo pa o hindi na. Si Shizuka ay isang matalinong babae na palaging nag-iisip ng 1,000 beses bago siya gumawa ng anumang hakbang. Pinapanood niya ang lahat ng mga pelikula at kumuha ng mga ideya upang mabuhay mula sa trahedyang ito. Bukod pa rito, binabantayan niya at napagtanto na parehong mapanganib ang mga naglalakad at tumatakbong zombie. Tinitingnan niya ang tumatakbong zombie na nagawang kainin ng isang tao sa isang kisap mata. Gayunpaman, gusto pang mabuhay ni Shizuka sa mundong ito, kaya't kailangan niyang makuha ang lahat ng mga pangangailangan upang makaligtas. Upang mangyari iyon, kinuha niya ang kanyang bisikleta sa dingding at naghanda na lumabas. Minarkahan na rin niya ang hindi gaanong mapanganib na lugar at nagpa siya na pumunta doon. Pagdating sa convenience store, ipinarada niya ang kanyang bisikleta, at binuksan ang kamera para sa mga update tungkol sa mga zombie. Dito niya kinukuha ang lahat ng mahahalagang bagay at gusto rin niyang kumain ng cake, ngunit napagtanto niya na mataas ito sa sugar, kaya't nag-alinlangan siyang kunin ito. Sa sandaling iyon ay napansin niya si Akira na pumasok sa loob ng tindahan habang kumakanta patungkol sa beer. Gayunpaman, siya ay nagtataka nang makita ang kanyang kaligtasan sa gitna ng apocalypse, at napansin din niya na si Akira ay hindi seryoso sa pangyayari sa mundo. Napagtanto niya na hindi ito ang oras para isipin ang mga walang kwentang bagay, kaya't mas pinili niyang umalis sa lugar na ito. Dito niya pinapanood ang mga zombie sa buong gusali, at pinapakinggan din niya ang busina ng bus. Sa lalong madaling panahon, nakita niya na ang driver ng bus ay naging zombie at ang kanyang ruta ay ang tindahang ito, at ang busina ng bus ay umaakit sa ibang mga zombie. Si Shizuka ay nababahala dahil hindi niya kayang harapin ang mga zombie na ito, at naiinis din siya kay Akira sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kanyang contact information. Sa pagmamasid sa kanyang ipinapakita, naisip niya na hindi niya ito maaaring samahan, habang kinakalkula niya ang oras. Kung siya ay tama, maaari siyang makaligtas na walang ginagawa. Kasabay nito ang pagpasok ng mga zombie sa tindahan, at mas pinili ni Akira na maging bayani, ngunit hindi niya alam na hindi pa ito ang tamang oras. Kinaladkad siya ni Shizuka at bumangga ang bus mula sa dingding at nasagasaan ang mga zombie. Sa pagligtas sa kanya, hindi niya sinasadyang iwanan si Akira, ngunit mas gusto ni Shizuka na umalis na rito bago siya maharap sa isa pang problema. Pagkatapos, nakarating siya sa kanyang apartment, kung saan pinapanatili niya ang kanyang bisikleta sa posisyon nito. Natutuwa siya dahil naipon niya ang lahat ng kailangan para sa kanyang pakikipagsapalaran, at nakakuha siya ng isa pang video sa pag-uugali ng zombie, at binuksan niya ang kanyang computer. Sa kanyang pagbukas, nakita niya ang ngiti ni Akira sa pag-inom ng beer. Hindi siya makapaniwala na kahit isang beer ay makapagbibigay ng labis na kaligayahan ng isang tao, at hindi siya nakakuha ng cake dahil sa pagkabahala sa kanyang kalusugan. Sa susunod na eksena, naging motibasyon si Shu para sa umiiyak na batang babae na nahihirapang maniwala na patay na ang kanyang mga magulang. Tinulungan niya itong maibsan ng sakit at muling nabalitaan ang pag-atake ng mga zombie sa lugar. Si Shu ay hindi natatakot na harapin ang mga panganib, kaya't nagpaalam siya sa batang babae at nagtakdang harapin ang mga zombie. Kinuha nila ang mga bote ng beer para sunugin ang mga ito at sinimulang ihagi sa karamihan ng mga zombie. Ang zombie na ito ay ang mga naglalakad na bangkay na walang utak at may malamig na puso. Ang isa sa kanila ay pumipintig ng isang tao hanggang sa mamatay dahil sa hindi siya makagalaw. Kinagat ng zombie ang kanyang braso at siya ay naging isa sa kanila, ngunit si Shu ay hindi nawalan ng pag-asa at patuloy na itinapon ang apoy sa mga zombie. Habang nilakasan niya ang kanyang loob kasama ang ibang mga empleyado, ang mga zombie ay mabilis na umaatake sa kanila, ngunit ang kanilang mga sandata ay sapat na upang itakwil ang mga ito. Inihagis nila ang apoy, pinaghahampas nila ng malalaking patpat at pinigilan sa pamamagitan ng paglalagay ng tubo sa kanilang mga bibig. Samantala, isinasaalang-alang ni Akira na pahabain muli ang kanyang balbas dahil ayaw niyang sumunod sa mga regulasyon sa kanyang trabaho kamakailan. Isang mensahe ang lumabas sa telepono at tuwang-tuwa si Akira nang malaman na bumalik na ang internet, bagamat wala pang masyadong tao ang muling gumamit nito. Gayunpaman, masaya si Akira na hanapin ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng telepono. Ang lansangan ay puno ng dugo, at ang mga bangkay kasama ang mga sugatang katawan ay naging pagkain ng mga ibon. Sa paghahanap sa listahan ng kanyang mga kontak, ang kanyang minamahal na kaibigan na si Kencho ay nasilayan sa kanyang mga mata. Noon, mahal niya ang kanyang trabaho sa retail market, at siya ay mahilig magtrabaho kasama ang mga sutil na customer.
Kahit na dati ay nakikipag-date siya sa maraming babae, at umaasa talaga si Akira na mabubuhay siya dahil malakas ang kanyang loob na harapin ang nakamamatay na sitwasyon. Samantala, si Kencho ay nakakulong sa isang kwarto na may mga zombie na tumatakbo sa corridors. Gusto ni Kencho na makaalis dito, ngunit hindi siya binibigyan ng pagkakataon upang makatakas. Nauubos na ang kanyang tubig at pagkain, at iniinom ni Kencho ang mga huling patak ng tubig sa kanyang lalamunan, habang pagod na ipinapahayag ang kanyang galit sa mga zombie. Wala siyang gaanong oras para mamuhay sa impyernong ito. Bilang karagdagan, isang zombie ang nakagapos sa kanyang silid na patuloy na umuungol at sumisigaw sa lahat ng oras. Siya ay nababaliw sa pamamagitan ng pananatili sa iisang silid ng ilang araw, pero naaalala niya kung paano tinatawanan ng kaibigan niyang si Akira ang mga biro niya noong kolehiyo. Naalala ni Kencho ang mga nakakatuwang araw kung saan sila ay talagang masaya, at sobrang namiss na rin niya ang kanyang kaibigan. Tuwang-tuwa noon si Akira hanggang sa sumakit ang kanyang tiyan, at napaluha ang mga mata ni Kencho na mayroong pagkadismaya. Gayunpaman, tinawagan niya ang numero ni Akira habang iniisip kung buhay pa siya. Sa kabutihang palad ay nagkaroon sila ng ugnayan pagkatapos ng mahabang panahong pakikipagsapalaran. Sa sobrang saya ay tumulo ang kanilang luha sa kanilang mga pisngi, at napatalon si Akira sa tuwa upang makita ang kanyang kaibigan, habang si Kencho naman ay medyo nalulungkot. Nalaman ni Akira ang tungkol sa kanyang kinaroroonan at agad na nagpasya na pumunta sa kanya. Samantala, si Kencho ay naniniwala na wala nang ligtas na lugar dahil ang kanyang lokasyon ay pinapalibutan na ng mga zombie. Ngunit, si Akira ay hindi natatakot at kinuha ang kanyang paboritong motorsiklo upang sakyan patungo sa kanya. Gayunpaman, naalala ni Akira ang isang pagtatalo nila noong nakaraan. Si Kencho ang pinakasikat na lalaki sa kolehiyo, na may matipunong katawan at mahusay na kasanayan sa komunikasyon. Siya ay magaling sa kanyang gawain, at talagang hinangaan ni Akira ang kanyang kaibigan na mahusay sa kanyang trabaho, habang si Akira ay pagod na pagod sa pagiging empleyado at nababaliw sa stress. Ngunit patuloy si Kencho sa pagsasalaysay sa isang flashback ng magagandang alaala tungkol sa kanyang trabaho at buhay pag-ibig. Gayunpaman, ang pagbabalik mula sa kasalukuyan ay nauubos ang lahat ng lakas mula kay Akira, kaya't ayaw niyang makinig sa iba pang matagumpay na storya. Iniinsulto ni Kencho ang kanyang mapagsamantalang kumpanya at sa dami ng proyekto, pinayuhan din siya nito na huminto na sa kanyang trabaho noon pa man. Sumabog ang galit ni Akira, at siya ay sumigaw ng malakas at pinagbabawalan niya si Kencho na maging mayabang tungkol sa lahat ng kanyang personal na buhay sa panahon ng kanilang pagkikita. Nabibingi na si Akira sa pakikinig sa kanyang matagumpay na trabaho at mahusay na buhay, kaya't agad nilang tinapos ang pagpupulong at bumalik sila sa kanilang apartment. Ngunit ngayon ay kailangan nilang magkita dahil ito ay isang buhay-kamatayang usapin, at dapat nilang kalimutan ang kanilang mga nakaraang argumento. Naniniwala si Akira na siya ang pinakamalapit niyang kaibigan, at kailangan niyang panatilihing ligtas si Kencho mula sa mga zombie sa anumang paraan. Napasigaw siya sa tuwa at sinusubukang matagpuan ang kanyang kaibigan sa lalong madaling panahon. Ang lungsod ay ganap na nawasak, at walang iisang lugar ang ligtas mula sa mga zombie na ito. Pumupunta sila sa bawat sulok upang makahanap ng laman ng tao at mga buhay na nilalang. Sa kabilang banda, nawalan ng pag-asa si Shu na ayusin ang sitwasyon, at tinanggap na niya na ito na ang kanyang katapusan. Hindi man lang kumilos si Shu upang takasan ng mga zombie, at napapikit na lamang sa kawalan ng pag-asa at kawalan ng magagawa. Malapit nang maabot ng mga zombie ang kanyang lalamunan para hatiin ito sa dalawa. Sa kabutihang palad, siya ay nailigtas ng isang ingay mula sa kanyang paligid. Isang hindi kilalang tunog ang umaakit sa atensyon ng mga zombie at nagtulak sa kanila sa kabilang direksyon. Si Shu ay nakahinga ng maluwag nang malaman na sa wakas ay naligtas na siya. Napaluhod siya sa lupa na may pasasalamat sa kanyang mga mata, habang malayo ang nilakad ng mga zombie upang puntahan kung saan nagmula ang tunog. Gayunpaman, napansin ni Kencho ang tunog at iniisip kung nananatili bang ligtas ang kanyang kaibigan. Ang mga zombie ay naakit sa isang sapilitang busina ng kotse, dahil inilagay ni Akira ang isang bola sa manibela upang makagawa ng isang malakas na tunog. Pagkatapos ay naglagay siya ng apoy upang masunog ang sasakyan at ang mga zombie ay maaaring mamatay. Lumabas ng kwarto si Kencho para makita ang mga bakanting pasilyo at ramdam niya ang paghinga ng sariwang hangin. Nakarinig siya ng tunog ng elevator at hinanap niya ang pinagmulan ng tunog, ngunit wala itong tao. Paalis na sana si Kencho sa lugar, ngunit may kamay na biglang dumapo sa kanyang balikat. Nagmamadali siyang takasan ang panganib, ngunit nakita niya si Akira na nakatayo sa kanyang harapan. Labis ang tuwa ni Akira nang makita ang kanyang kaibigan pagkatapos ng isang kalamidad sa bayan. Pumulalas ang luha sa kanyang mga mata dahil napagtanto ni Akira na dapat niyang sinunod ang mga payo ni Kencho tungkol sa pagtigil sa kanyang trabaho at sa pag-alis sa kumpanyang iyon.
Si Akira ay napahagulgol sa sakit at humihingi ng paumanhin sa kanyang kaibigan, dahil sa hindi pagpansin sa kanyang mga payo. Siya ay labis na umiiyak at humingi ng tawad, dahil si Akira ay nagalit sa kanya sa halip na makinig ng mga payo sa araw ng kanilang pagkikita. Umiiyak siya sa panghihinayang, at natuwa si Kencho na pumunta siya rito sa kabila ng panganib para lang humingi ng paumanhin. Mayroon din sanang sasabihin si Kencho sa kanya, ngunit inatake sila ng mga zombie dahil ang malakas na sigaw ni Akira ang umakit sa mga zombie na puntahan sila. Sa kabutihang palad, sila ay nakatayo sa tabi ng hagdanan, at ito lamang ang paraan upang sila ay makatakas. Ngayon, si Akira ay tumatakbo sa hagdan ng hindi man lang lumilingon, at akala ng dalawa ay naiwan nila ang mga zombie pero nakarating na ang mga ito sa itaas. Sinubukan ni Kencho na isara ang pinto, ngunit mas malakas ang mga zombie kaysa sa kanya. Gayunpaman, pilit niyang tinulak ang pinto, habang nag-iisip ng plano si Akira. Naglabas siya ng maraming aircon at inilagay ito sa harap ng pintuan. Ito ay sarado na sa wakas, at nakaligtas sila sa mga zombie ng ilang sandali, ngunit alam din nila na hindi ito sapat. Madaling naakit ang mga zombie pagkalipas ng ilang oras, at naging mas malakas sila at mas dumami pa ang bilang. Nanghihina na si Kencho sa pagod, at patuloy na dumadaloy ang pawis sa kanyang katawan, habang may halong galit at kawalan ng pag-asa. Pasigaw niyang tinanong si Akira kung ano ang naisip niyang paraan, at nagpasya si Akira na pumunta sa kabilang gusali sa pamamagitan ng isang mahabang pagtalon. Natatakot si Kencho na hindi nila maabot ang kabilang gusali sa pamamagitan lamang ng pagtalon, kaya't sinubukan niya itong pigilan. Gayunpaman, si Akira ay matatag at masigla, kaya't siya ay hindi umurong. Pinalakas niya ang kanyang loob na tumalon sa bubong, kahit na patuloy itong pinagtatalunan nila ni Kencho. Nakapagdesisyon na si Akira, at kitang-kita sa kanyang mga mata ang motibasyon ng matagumpay na plano. Sa wakas ay ginawa niya ang pagtalon, at maswerte siyang nakalapag sa kabilang gusali. Nagulat si Kencho nang makita niya kung gaano kalakas ang loob ni Akira na gawin ang lahat. Gayunpaman, si Akira ay nagudyok sa kanya na tumalon, ngunit natatakot si Kencho na hindi niya makayanan, dahil malayo ang distansya at hindi pa siya nakakagawa ng ganoong katapangan sa kanyang buhay. Umakbang siya paatras na may luha sa kanyang mga mata, habang si Akira ay patuloy na humikayat sa kanya, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin ito. Nagpapasalamat siya sa pagmamahal ni Akira at dedikasyon sa pagpunta sa kanya upang tulungan siyang makaalis mula sa mga zombie. Wala siyang kumpiyansa sa kanyang sarili na tumalon ng malayo, at ipinahayag niya na hindi niya nagugustuhan ang kanyang trabaho kailanman. Kinailangan niyang maglagay ng peking ngiti at akitin ang mga tao patungo sa mga peking kontrata. Gayunpaman, labis ang kanyang pag-iyak dahil sa matinding kalungkutan at panghihinayang sa kanyang mukha. Patuloy siyang nakikipag-date sa mga modelo, at nagkakaroon ng magarbong hapunan na may malalaking kapistahan. Ngunit, ang lahat ay pagpapanggap lamang, dahil siya ay hindi kailanman naging masaya at nakontento sa paraan ng kanyang ipinapakita. Naging sinungaling si Kencho sa kanyang buong buhay at nanatiling nakangiti para itago ang kanyang mga luha. Hindi lang siya naging manloloko sa iba kundi mapanlin lang din siya sa kanyang sarili. Natutuwa si Akira na sa wakas, nasabi na rin niya ang katotohanan. Gayunpaman, nagsisisi si Kencho sa kanyang mga ginawa at sumisigaw na ibunyag ang kanyang mga kagustuhan. Pangarap ni Kencho na maging stand-up comedian dahil lagi siyang masaya habang nagpapatawa. Samantala, ang mga zombie ay nakaakyat na sa bubong matapos masira ang lahat ng mga nakaharang. Hiniling sa kanya ni Akira na huminto na sa kanyang boring at mapurol na buhay. Si Akira rin ang nagudyok sa kanya na maging stand-up comedian, kaya't para matupad ang kanyang mga pangarap, kailangan niyang magsumikap. Nang malapit na siyang maabot ng mga zombie, agad siyang tumakbo at tumalon ng mataas. Habang nasa ere, tinanggal niya ang kanyang damit at naghubad. Natatawa si Akira nang makita siya, at sa wakas ay matagumpay niyang naabot ang kabilang bubong, ngunit nangangailangan pa rin ng tulong. Niligtas siya ni Akira sa pamamagitan ng paghila sa kanya, ngunit napasigaw siya sa sakit dahil nasaktan ni Akira ang kanyang ari. Kalaunan, magdamag na pinag-uusapan ni Akira at Kencho ang kanilang kinabukasan. Gusto ni Kencho na magkaroon ng ilang koneksyon sa stand-up comics, at pareho silang nakahinga ng maluwag na nakaalis na sila sa mga naglalakad na bangkay at maaari na nilang matupad ang kanilang mga pangarap. Gayun din, natutuwa si Akira na makita ang tunay na ngiti at alindog sa buhay ng kanyang kaibigan. Dito na nagtatapos, maraming salamat sa panunood hanggang dulo, mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito.